Tara at alimin natin ng bahagya ang ilang kaganapan sa nangyaring event ng PSP sa Metro 10 Pasig at ang solidong finals ng Matira Mayaman at M-Site inamin na ang hatian sa finals. So tara, paalala lang mga quiz, kung ayaw nyong ma-spoil sa nangyaring mga match-up sa finals ng PSP ay next video ka muna at disclaimer din mga quiz. Ang mga sasabihin ko dito ay base sa napanood ko. Hindi ko alam baka sa video iba na yung atake. Dahil meron talaga mga battle na iba yung pakiramdam sa live at iba din sa footage. Utak po. Kasi kaida naman sa ano. Hindi. Ang laman ko is yung pagiging seryoso, hitsura, forma, ganun lang. Thank you. Confidence ng kalaban mo sa stage. Confidence eh, putang ina, wala parehas naman kami, walang confidence eh. Pwede ba yung defense? Defense lang. Defense ako sa'yo pare, konti ha. Putang ina, magkaiba tayo ng itsura. Ako tao, putang ina, ikaw amoy lupa. Unang laban, Ponger vs. Jaforms. Kung anong inaasahan natin sa dalawa, yun ang nangyari. Entertaining si Jaforms. Kaya lang nawawala-wala siya. Dami niyang moment na ganun. Mapapareact niya yung crowd, sabay mawawala na naman. Nawawala yung momentum niya. Sayang talaga. Ponger naman kung ano yung nakita natin sa laban niya kay Nikki. Halos ganun atake din ang ginawa niya. Pero tingin ko kung hindi nawawala-wala si Jaforms, tingin ko Jaforms yun eh. Pero kahit nag-stutter ng ilang beses si Jaforms, muntik pang masilat si Ponger dahil 3-2 pa. Pangalawang battle, Luxuria vs. Mama Ani. At the same time, yung pressure na nararamdaman ko is yung pressure ko bilang battle MC, yung ego ko bilang babae na bumabattle na kahit hindi siya bumabattle, syempre yung ego ko na bilang babae, yun yung pressure na nararamdaman ko. Para sa lahat ng mga nanay. Eh kasi ang dami nagsasabi na, ang tanda mo na, sumali ka pa dyan. Eh mga putang ina nila eh. Wala naman sa edad dyan. Wala sa edad dyan, di ba? Unang bumanat si Mama Ani. Maganda yung simula niya. Pero tingin ko hindi nahugot ni Mama Ani yung ender niya sa round 1. Surya, pinakita niya nagkamali si Mama Ani sa paghamon sa kanya. Binalagbag niya si Mama Ani mula round 1, 2 and 3. Pero yung round 3 ni Mama Ani, tingin ko na ibawi ni Lance si Mama Ani niya dahil pumasok si Lance sa round 3. Lance na may round 3 nga sabi niya. Pangatlong battle, Jonas vs. Badang. Oh. Kaya masasabi ko sa lahat ng mapanghusga, tingnan nyo rin yung sarili nyo kung perfecto kayo. Di ba? Eh baka mamaya di ba? Tira ka ng tira, may kahinaan ka rin pala. Tapos sa pagkatao mo, mas matindi pa pala yung ginagawa mo sa akin. Baka nagtitinda ka ng droga. Si Tito Badang, mahirap kalaban si Tito Badang dahil wala siyang limit sa pagsasalita. Kumbaga hindi nakakonekta yung ano niya sa parang kumbaga masasabi niya yung gusto niya sabihin, yun ang masakit. Kumbaga hindi niya pinag-isipan yun. Kumbaga pag nasabi niya sa yun, sorry, di ko sinasadya. Typical na Badang ang napanood natin. Tumatak lang sa akin sa rounds ni Badang. Yung pandadamay niya kay Shernan. At si Jonas naman, grabe talaga. Ibang Jonas talaga ang sumasalang. Kada battle niya, effective yung mga jokes niya. Tapos yung round 3 niya pa, real talk, yung bibitaw niya. Solid talaga. One time umuwi si Nikki sa bahay nila galing school, umiiyak. Sabi niya sa mama niya, Ma! Yung classmate ko, sinabihan akong mukhang aso kanina. Sabi ng mama niya, gago talaga yung papa mo, tinanggalan ka na naman ng kadena. Pang-apat na laban, Lip Cram vs. Young One. Kung usapan tricks naman si Lip Cram, kumbaga si Utol 6 Threat, kung rhyme bender siya, si Lip Cram nafe-flex niya yung sarili niya, marami siyang, kumbaga, si Lip kaya niyang i-absorb yung ginagawa ng kalaban niya, saka yung pinaka-near fact dito may pinagsama kaming napakatagal. Kaya tingin ko, meron siyang bagong trick, pero hindi mag-e-effect yun. Young One, binubunan siya ng mga tao.
Paano ba naman? All 3 rounds nag-freestyle siya as in. Wala talaga siyang sulat. May ilang beses pa na pinapatulan niya yung crowd. Lipcram naman, kinengkoy niya talaga mula round 1 and 2. At yung round 3 ni Lip, overkill talaga. Yung real talk na binunyag ni Lip, mukha talagang totoo. Dahil after ng battle, nagyakapan sila. Tapos kitang pumupunas ng luha si Yang Wan. Siguro napahiya talaga siya. Dahil sa mga tao, pinapababa na siya. Dahil hindi nga siya naganda. Tapos yung real talk pa ni Lipcram, tingin ko totoo talaga yon. Kaya napaiyak niya si Yang Wan. At base nga sa post ni Yang Wan, talagang close sila. At matagal silang hindi nag-uusap. At after ng battle na yon, doon natapos ang hindi nila pagkakaunawaan. Last sa undercard, Sak Maestro vs Akata. Ba ang same approach kay Sak o may makikita kaming bago? Ewan ko, kaibigan ko si Sak. Ang gusto ko pagkatas ng battle namin, mas maganda yung maging takbo ng buhay niya. Plastic. Hindi, yun naman yung naging nangyari sa ng mga nakalaban ko mula sa mga tinrash to ko nun. Nagsigandahan yung buhay nila. Di natin may tatanggi, sobrang lupit ni Nico. Tsaka yung totoo talaga, fan talaga ako ni Nico, kaya tinanggap ko ito para, alam mo yun, it's a high profile battle for me as well. Tsaka totoo yung sabi niya, para magaganda ang buhay ko nito pagkatapos nito. Di naman ganun kalakas si Sak dito. May stutter siya. Mangilan-gilan lang, pero hindi naman nag-joke. At si Akata, marami siyang freestyle na pinapasok tapos babalik sa sulat. Hindi ganun kahanda si Akata dito. Pero yung freestyle niya, entertaining pa din. At syempre, main event, Moth vs. Six Threat. Katulad yan ng sabi ko, solid ang naging palitan nila all 3 rounds. Meron mga dumi sa round 2 and 3, pero mild lang naman. Pero ako nagsasabi sa inyo, yung round 1 nilang dalawa, nakakatindig balahibo. Basta abangan nyo na lang, dahil classic ang kinalabasan ng battle nila. Sobrang dikit ng laban. At sa kabilang balita naman sa interview nga ni M-Site sa Linya Linya Podcast, dito inamin niyang naghati sila ni Lipcram sa premyo noong finals nila sa Isa Buhay. At tingin ko may point naman sa M-Site bakit nila pinagdesisyonan na hatiin na lang ang premyo ng Isa Buhay. Pero kay Lipcram nung finals, kasi shit, grabe laban na yun. Lahat kasi ng kaya kong gawin, kaya ni Lip eh. Alam mo yun? Isa pa yun. Tapos parang pangaramdam ko nung time na yun, pagdating sa delivery, mas, kumbaga lamang pa siya sa akin eh. Alam mo yun? Tangan na ito, kumbaga parang sa tail of the tape. Parang pareho. Yung reach, mas mahaba na konti. Mas yung reach niya eh. Parang ganun eh. Sabi ko, ikaw na yan ha, M-Site na na-delivery to ha. Sabi ko, tangan nito ni Undo. Ang hirap talaga ang kalaban. Kumbaga parang sa kanya talaga ako pinaka na, tapos finals pa. Although hindi naman siya masyadong pressure, hati kami. Walang nga kayo, hati pala kayo doon. Hindi, totoo talaga. Marami nagsasabi na hati kami. O, totoo naman, bakit? Ano yung reason? Bakit namin hinati? Diba? Unang-unang magkagrupo kami. Pareho kaming pamilyado. Anong reason parang pag-awayan natin yung pera? Diba? Magde-December, pandemic nun. Hatiin natin yan. Diba? Hinati natin, ang paglabanan natin yung titulo. Diba? So kayo ba, tingin nyo ba sapat na dahilan ang mga sinabi ni M-Site para paghatian ang premyo ng Isa Buhay Tournament? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.